Life can be full of difficulties. Life is far from perfect. Maraming kabiguan sa buhay, mga pagkakamali, maraming mga tanong na kuminsan nakamatayan na lang natin ay hindi pa rin nasagot. Isang anak ni Adan ang sobrang hirap ang dinana sa buhay, si Cain. Minsan nakikilala lang natin siya na isang mamamatay tao, pumatay ng kapatid at nawawalan tayo ng simpatya sa kanya dahil sa sobrang pagdidiin sa kanya ng lahat ng mga religious lessons. Subalit siya man, tulad ng marami sa atin, ay dumanas ang napakaraming hirap. At salamat naman sa Diyos sapagkat tumanggap din ng pagpapala ng Panginoon kahit pa nga ganun ang kanyang sinapit. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Cain's difficulty. Mga paghihirap ni Cain. Amang Diyos, salamat sapagkat kayo yung mabuting Diyos sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kamalian. Pagpalain mo po kami sa mensahe ng buhay ni Cain at nawa, ito ay magsilbing aral sa aming lahat. Turuan niyo po kami, hipuin, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo nga po kami upang maging sisidlan ng inyong makapangyarihang salita ang aming puso. At nawa, madakila namin kayo, maitaas ang inyong pangalan at kami naman tumanggap ng pagpapala, pagtutuwid at pagpapalakas. Pinupuri namin kayo. Take over, O God. Lead us. Move among your people. In the name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. Genesis 4:1-2. Adam lay with his wife, Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother, Abel. Kung tutuusin, sa lahat ng mga tao po na ipinanganak in a normal way, itong si Cain ang panganay sa lahat-lahat. Kasi si Adam and Eve, kakaiba naman ang kanilang pagdating dito sa mundo. Ang kauna-unahang isinilang sa kanila ay itong si Cain. Siya ang panganay sa lahat ng anak ni Eva at Adan. Kaya kung tayo yung mga anak ni Eva at Adan, siya ang ating kakuya-kuya-kuyahan, si Cain. Out of paradise, east of Eden, 7 degrees away from God, Cain was born, followed by his brother Abel. Genesis 4:2-5. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. So ito pong si Abel, ang kanyang hanap buhay at ang kanyang trabaho sa mundo, mag-alaga ng mga hayop. At ito naman si Cain, magtanim ng mga halaman. So isang sa mga hayop at isa sa mga halaman. At ang dalawang magkapatid na ito ay kapwa, minsan ay nag-alay sa Panginoon. The first recorded offering made by people to God. So si Cain na naman ang nauna, siya ang kauna-unahang gumawa ng offering. Siya ang unang binanggit at siya naman yung panganay. At pagkatapos sinundan ni Abel na kapatid niya. Let's take a look at Cain's difficulty because they were many. And this is the first difficulty that is recorded among those who were normally born in the Bible. Also, his offering was the first recorded in the Bible. And his offering was not favored by God. In fact, the offering was rejected. So nagdala siya ng mga gulay-gulay, prutas-prutas, na reject. At nagdala naman ang kanyang kapatid ng mga taba at mga matatabang bahagi ng kinatay na hayop, yun naman ay naging katanggap-tanggap. Cain's difficulty was that his offering was not favored and he did not understand his situation. He did not understand his difficulty. In fact, he did not understand the Lord's point. The Lord did not explain his position. Sinabi lang po sa Scripture, hindi tinanggap pero hindi pinaliwanag sa kanya o sa atin kung bakit. Bagamat binanggit sa Hebrews 11:4, sa 1 John 3:12, sa Jude 1:11 ang kasaysayan ni Cain at nag-comment dito itong mga sumulat pero wala rin namang paliwanag na ibinigay ang mga ito sa nangyaring trahedya sa first offering ever. These verses were uttered much later after a long, timeless stretch of time and still without citing the basis for the judgment. Hanggang ngayon, hindi natin lubos na nauunawa. Cain's offering was not favored
That's all we know. Of course, theologians and teachers all over time would try to editorialize and give meaning and make sense out of it, but those are just opinions of Bible scholars and preachers. The Bible is silent about the reason. Kaya meron pong isang side lesson na maaari nating matutunan dito sa istorya ni Cain, that the Bible does not always present simple ideas. Hindi ganun kasimple ang Biblia. Hindi ganun kasimple ang mga ideya dyan at mga itinuturo na pwede mo ilagay sa garapon o kaya sa Tupperware, baunin kahit saan. Hindi ganun kasimple. The Bible does not always present simple problems. And neither does the Bible always present simple solutions. The Bible, like God, can be very complex and cannot be oversimplified into narrow and ordered theology. Sana nga ganun kadali, pero hindi po yan ang totoo. Tulad ng Diyos, ang Biblia po ay masalimuot, hindi simple. Kaya hindi maaari ito na sobrang pasimplihin sa isang maayos na paraan ng pag-aaral, kasi wala naman tayong basihan kung dadagdagan natin o babawasan yung mga nakasulat. At si Solomon, na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa at pinagkalooban ng Diyos ang pinakamataas na uri ng karunungan, ang sabi niya sa Ecclesiastes 8:17, "No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it." Yan ang conclusion ni Solomon. Wala namang makauunawa ng lubos sa lahat ng nagaganap sa silong ng langit. Maski pa nga sabihin ng isang marunong na unawaan niya, hindi yun totoo. Meron lang siyang konting naunawaan, subalit napakarami ang kanyang hindi kayang ipaliwanag. O ni hindi kayang isipin, ni hindi mo nga naiisip na may ganung bagay. So Cain's difficulty, he was gravely hurt. Sabi sa Bible, his face was downcast. Yun pong Hebrew word na equivalent ng downcast na ginagamit natin, ang ipinakikita nito yung mukhang nagkalukot-lukot. Yung pong mukhang nagkakatiklop-tiklop bago ka mapahagulgol. Bago ka mapaiyak ng sobra, yung nagkakatiklop-tiklop ang buong mong mukha na parang abaniko, yun ang description ng Bible. Talagang hindi siya makapaniwala sa nangyari, bigong-bigo siya, lungkot na lungkot at nagkatiklop-tiklop ang kanyang mukha. At matapos yun, ang kasunod na feeling, he was gravely angered. Nagalit siya. Hindi tinukoy kung sa kanyang kapatid o kaya ay sa Diyos o pareho, basta siya ay nagalit sapagkat hindi natanggap ang kanyang handog. Genesis 4:6-7. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Napakataas ng Diyos, napakababa ng tao. Sabi ng Diyos, "Anong pinagmumaktol mo? Ba't ka nagalit? Bakit nagkatiklop-tiklop ang mukha mo? Kung ginagawa mo ba ang tama, hindi ba tatanggapin?" Sabi ganon. Kaya, sabi ganon, mag-ingat ka. Ang kasalanan nakaabang sa'yo. Nasa labas ng pintuan. Paglabas mo, dadakmain ka. Hinahangad ng kasalanan na ikaw ay kubabawan, pero kailangang madaig mo at mapagtagumpayan. So sa kabila po ng hirap ng loob nitong si Cain, meron namang ginhawa na maaaring makita kung bubuksan ng mata. So let's take a look at Cain's comfort. Ano ba ang ginhawa na maaari sanang naging available sa kanya? Sa tanong ng Diyos na, ba't ka nagagalit? Ba't ka nakasimangot? Ibig sabihin, merong isang paraan ng pananaw sa buong nangyari na kung makikita lang sana ni Cain, hindi siya magagalit. At hindi siya maninimangot. Kaya itinanong ba't pinili mong magalit? Pwede ka namang hindi magalit. Ba't pinili mong manimangot? Pwede namang hindi. Kasi hindi itatanong ng Diyos kung wala namang choice na available. So there was an apparent reason for him not to be angry. An apparent reason for him not to be downcast. So, pwedeng hindi sana ganun ang nangyari. Pero, hindi na naman sinabi kung ano dapat ang ginawa niya at kung anong pwede niyang gawin. Ang sinabi lang,
magpakaingat ka. Yang tinahak mong langdas, yang una mong ginawa na nagalit ka, may kasunod yan pag hindi mo pinag-ingatan. Nag-aabang yung kasunod, naghihintay lang ng pagkakadupilas mo at panghihina at may isusunod pa. Siyempre, pag may nauna, merong magtatangkang pumangalawa at sumunod pa. Isa pa nga, sabi nga nila. At ganyan ang dapat pag-ingatan ng isang nakagawa ng hindi tama sapagkat ginanahan ang kasalanan, gusto niya may kasunod pa. So there was a way to be accepted by the Lord. Sabi niya, kung ginagawa mo ba yung tama, di matatanggap yan. And there's a right way available to Cain, if only he did it. And now, that sin is crouching again at his door, then he must do the right thing the second time around, kung the first time around ay nagkamali na. If you do what is right, will you not be accepted? Cain's comfort was that God said he could master sin. Kaya mo yan, sabi ng Diyos. Yan lang, kaya mo. Kaya lang siyempre, iba naman yung alam ng Diyos, iba yung alam ng tao. May mga tao hindi alam na kaya nila, o kaya hindi malinaw sa kanilang kaya nila. Kaya pinaalalahanan, kaya mo yan. Another interesting aside here is that sin is presented by the Lord as an agent outside of Cain, that Cain could master it. Hindi niya sinabing may kasalanan dyan sa loob ng puso mo na gustong mangyari. Sabi, merong nag-aabang sa'yo sa labas. So it's an outside force that anybody like him could refuse. Sabi, naghihintay ang kasalanan. Sin was not explained or defined. It could be anger towards God. It could be anger towards Abel. Or it could be another evil that could spring from the initial sin, which was anger. So sin, you must note, brothers and sisters, began to have opportunity because anger raged in Cain's heart. Dahil binuksan niya ang puso niya sa galit, sa pagiging galit. Yung galit doon, parang Trojan horse. Nakaabang, laging binubuksan uli yung pinto dahil tagaloob na siya para magpapasok pa siya na iba niyang kamag-anak na kasalanan. Di ba yung mga bahay natin, kung minsan maliliit ang bintana, akala natin hindi na tayo mapapasok ng magnanakaw. Yung pala ang unang papasok, pagkaliit-liit na bata. Pagkatapos bubuksan niya yung pinto, makakapasok ng malalaking kasama niya. So pinapasok ni Cain yung anger, yung ngayong maliit na bagay na yun, maliit pa lang so far, ano? Yun ang magbubukas ng pinto para may pumasok na mas malaki. At yun ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat ka, may kasunod, nakaabang, nagbabanta. Sin could become a foothold, the parent or a multiplier of another sin that is impending. Genesis 4:8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So inaya niya yung kapatid. So apparently nagalit siya sa kapatid. Sapagkat yung dinala ng kapatid, natanggap yung kanya, hindi. Niyaya niya sa bukid, at doon niya pinaslang ang kanyang kapatid. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung galit mo, may pupuntahan pa yan. Baka akala mo tapos na. Pag hindi mo sinugpo, pinutol, inilibing yan, lalaki yan. Another Cain's difficulty, he did not resolve his situation. He did not contain nor find rest for his agitation. He did not direct his negative feelings and energy in a right and acceptable way, to quote from the Lord. So ang naging kasunod na kasalanan ni Cain, murder. Tandaan nyo, ang pinagmula nito, anger lang. At ang pinagmula ng anger, isang mas simpleng bagay, ang offering niya na reject. So a wrong offering, or a wrong attitude that went with the offering, led to a wrong deed, to be angry. And this sin led to a bigger one, murder. Sin mastered Cain. Nabaligtad. Samantala ang sinabi ng Panginoon, master it. You must master it. Because it is crouching at the door. Nakaabang sa'yo. Yung crouching, yun po yan yung posture ng mga tigre bago tumalon. Nakahanda para tumalon at ikaw ay lapain. Sabi, sin is crouching at your door. It was the opposite of what the Lord prescribed. Well, Cain could have given the right offering and have given
the right attitude in his offering. Yun ang una dapat na nangyari. He could have had the right attitude when rejected. Una, hindi natin alam kung ba't na-reject. Pero let's say, ang alam natin, na-reject. May choice pa rin siya. Anong gagawin kong attitude sa pag-reject sa akin? Pwedeng gawin niya attitude na tama, pwedeng gawin niya attitude na wrong. Pinili niya yung wrong attitude. And then, nung nagalit na siya, may choice siya. Pwede niyang patayin si Abel, pwedeng hindi. Ang pinili niya, patayin. It's always a matter of choice. So, kung gusto po nating iwasan ang ganyang mga bagay, ngayon pa man ay baka malimutan pa nating makuha yung leksyon dito, begin with the right attitude when you are making an offering. May offering pala na hindi tinatanggap eh. Nag-offer lang naman pareho. Yung isa natanggap, yung isa hindi. So, chinecheck natin ating sarili, kaya tayo nananalangin bago mag-offering. Lord, nawa, tama ang attitude ko. Tama ang ino-offer ko, hindi ka ma-offend. Kasi na-offend pala ang Diyos sa ibang offerings, no? Ayaw niya. Kahit sa biglang tingin at sa pananaw sa labas ay okay lang, may ibang hinahanap ang Diyos. Kung ano man yun, I cannot tell you. Kasi hindi nga sinabi sa atin kung bakit nireject yung kay-kain eh. Kailangan yan between you and God. Pakipag-ayos. Lord, mag-offering po ako, tanggapin nyo, katanggap-tanggap ba? Tama ba offering ko? Tama ba yung attitude ko? And everything. Yan ang pinagsimulan ng first murder. Hindi natanggap yung offering. Genesis 4, 9-12. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse." Nako, sumama ang kalagayan. Sumpa na ngayon ang pinag-uusapan. "Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." So balik tayo sa Cain's difficulty. 5 na yung napag-usapan natin kanina. At na-interrupt ng Cain's comfort. Balik tayo sa difficulty. He was made to pay dearly for his sin. The Lord held Cain to account. Kailangan may accounting. Sabi, "Nasa na kapatid mo?" "Eh, malay ko ba?" Sabi niya. "Ako ba ang tagapag-alaga noon? Yaya ba ako? Ako bang may pananagot na sa kanya?" Sabi, "Alam mong ginawa mo? Sumisigaw, umiiyak ang lupa na tumanggap ng dugo ng kapatid mo. Humihingi ng katarungan." Ganon. Mula ngayon, yung lupa na pinagtatrabahuhan mo, remember, farmer siya? Doon ang gagaling ang kanyang ikinabubuhay. At alam nyo, yung hanap buhay, hindi lang para may kainin. Yun din ako minsan nagbibigay sa'yo ng value, prestige, honor, dignity, kung anong ginagawa mo sa buhay. Doon ang gagaling ang lahat-lahat niya. Sabi, re-rejectin ka na rin ng lupa. Pag nagtanim ka, wala nang bubunga, wala nang tutubo. Kaya hindi ka na pwedeng mag-agriculturist. Aalis ka sa garden na ito. Actually, gilid-gilid na nga lang ng Eden yun ng paradise, dahil napalayas na yung mga magulang niya. Remember, just 1 generation ago, yung mga magulang na palayas doon sa gitna ng paraiso, napunta na sila sa suburbs, metro, paradise na sila, wala na sila doon sa city center. No? Ngayon, doon na lang nga nalagay itong mga anak, pinapalayas pa doon ngayon si Cain. Sabi nga, wala kang magiging lupa. Alam niyo ba ibig sabihin sa magsasaka na wala siyang lupa? Kasi siya magtatanim sa libag niya? Wala. Kaya mga violence sa kasaysayan natin, agrarian in origin and form. Kasi yung mga magsasaka, nagigipit. Wala mapagtaniman. No? Yun ang mangyayari sa kanya. Cain lied to the Lord. Sabi niya, malay ko kung nasa ng kapatid ko, alam naman natin na pinatay niya. At maaaring ibinaon pa niya. So yung lupa, tumanggap ng dugo at ng katawan ng pinatay niya. So yung lupa na yun ngayon, hindi na magbibigay sa kanya ng blessing. Ginawa niyang libingan yung lupa. Yun ang unang-unang nalibing na tao, yung kapatid niya, sa halip na yung lupa ay pinanggagalingan ng buhay. At nagtanong pa siya ng self-answering question, "Am I my brother's keeper?" Lalong nabaon ang kalagayan niya. Dahil ang totoo, ang answer doon ay, yes, you are your brother's keeper. So Cain was placed under a curse. Isang sumpa ang binitawan sa kanya. And Cain was driven from the ground. His life, his fortune suffered
a reversal. And fast forward to today, mga kapatid, kung meron sa atin at wala. Suffering from a reversal of fortune, meron tayong mahalagang matututunan sa buhay ni Cain. Genesis 4:13-16. Cain said to the Lord, "My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." But the Lord said, "No, not so. If anyone kills Cain, he will suffer vengeance 7 times over." Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Nagtataka ko kung ba't lahat ng mga pinapalayas eastward. No? Di ba sila Adam and Eve then they were driven east. Ngayon siya further east. Going back to Cain's difficulty, he couldn't bear the punishment. Sobra naman. Mawawalay siya sa lupa, mawawalay sa kanyang mga magulang, mawawalay sa kanyang kilala at kinagis ng mundo. At pang-apat na comfort na to, the Lord gave him protection, more or less. Sabi kasi ni Cain, paano po yan? Nakapatay ako. Malalaman ng mga taong pupuntahan ko na nakapatay ako. Gaganti sila, papatayin din nila ako. O baka namang problema na naman kayo kung sino yung mga tao na yon, saan sila galing. Kahit kayong mangisay ng kapo-problema, di nyo malulutas dahil hindi sinabi sa Bible. So, tanggapin nyo na lang na may tao doon sa banda ron. Saan man sila nagmula, problema yun ng Diyos kasi hindi niya ipinaliwanag. Kahit mag-away-away lahat ng teologyan, ang ending pa rin, hindi pa rin natin yan malalaman. So, huwag nyo na lang alamin. Marami naman pwedeng malaman yun na lang ang pagtuunan nyo ng pansin. Ako rin, marami ng oras na nasayang kahahanap kung saan galing ang mga yan ngayon, kung Bible-based ka, wala ka naman basis, di manahimik ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pag-aaral ng Biblia hindi simple. Pag sobrang sinisimplify ng teacher, hindi ganun yun. When the Bible is silent, we should be silent. When the Bible has 2 answers, there must be 2. Hindi ka lang pipili. So pag sinabing, pwedeng immersion, pwedeng wisik, parehong may verse, tanggapin mo pareho. Huwag mo kayo makapag-away para dito, aawayin mo yung verse din yun Tanggapin mo lang. Ang maganda lang nun, pumili ka, saan ka ba dito, o doon, o sa gitna ka, kasi may choice ka. Hindi naman kasi laging 1 punto lang yung katotohanan, kumisan 3 points, 4, kahit alin doon, nandun din, tama rin. Kaya hindi ka dapat judgmental doon sa tumutungtong sa A, tumungtong ka sa C, kasi meron namang A, B, C, D na choices Hindi ganun kasimple ang Christianity. So sabi naman ng Diyos, para hindi ka nila patayin, tatatakan kita sa noo. Naging Bombay ngayon itong si Cain. Tanda yan na hindi ka dapat patayin. Ang sino man papatay sa iyo, 7 beses na parusa ang kanyang aabutin. So ano yung comfort dito ni Cain? Kahit siya pinalayas ng Diyos from His presence, hindi naman talaga siya itinakwil, binigyan pa rin siya ng protection. Binigyan pa rin siya ng pagmamahal, kalinga. Kahit hindi na yun yung perfect. Yung perfect love, ibinigay na kila Adam Nabawasan na, napalayas. Yung kanya ngayon, 3rd class na. Pero meron pa rin. Alam niyo ang pag-ibig ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi na uubos. Salamat na lang. Kasi hindi tayo nawawala, nasisiro ng pagtatangi at pagmamahal ng Diyos, kahit hindi tayo bagay. Iyan ang lumulutang na napakagandang karakter ng Diyos. Bagamat hindi natin maunawaan, kung may finavor siya at hindi, ang tingnan na lang natin, kahit yung hindi niya finavor, pinrotect pa rin. Hindi pwedeng wala siyang natitirang pag-ibig sa kanyang mga anak, sa kanyang mga nilikhang tao. Kahit pa nga naging mamamatay tao itong si Cain. Ano bang krimen ang pwede nyo pang gawing mas malala kaysa pumatay? Pero binigyan pa rin ng proteksyon. So nakikita nyo dapat ang pananaw natin kahit sa mga bilanggo. Guilty man o hindi guilty, kasi marami nga hindi guilty, nakakulong Dahil siguro yung nakuhang abogado, laging absent nung nag-aaral, hindi siya na-defend mabuti. Okay? So ano ngayon ang nangyari? Kahit anong kalagayan natin, ang Diyos nandun pa rin. Huwag nyo kahit kailan sasabihin, iniiwan kayo ng Diyos. Pinalayas na nga ito pero hindi itinakwil. Pinaalis lang dun sa sobrang gracious position dahil siya na rin ang may kagagawan, lalong-lalo na ng mga pangalawa at pangatlo niyang offenses. Itong Cain naman,
nagkaasawa pa. Genesis 4:17-22. Huwag niyong itatanong sa akin kung saan galing yung asawa. Cain lay with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city. Talk about recovery. Nagkaasawa, gumagawa pa ng lungsod, and he named it after his son Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methusael, and Methusael was the father of Lamech. Lamech married two women, one named Ada, and the other Zillah. Huwag niyo na naman kung tanungin, ba't dalawa asawa? Basta dalawa nakalagay dyan. Adad gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all who played the harp and flute. Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. Huwag niyong pa problemahin ang pronunciation ng mga Bible names. Especially Hebrew names. Pronounce it the Tagalog way, it's more correct than the American way. Than the English way. Kasi yung lingwahe ng mga Hebrew, mas kamag-anak ng Tagalog. Mas malapit sa Tagalog kaysa Ingles. So, kung tingin nyo, ganitong pronunciation sa Tagalog yan, yun na lang i-pronounce yun na, huwag na kayo ma-insecure. Basta ang mahalaga, kamukha ng tunog. So, si Cain nagkaasawa pa, at naging kalololololololoha ni Jabal. The great-great-great-great-grandfather of Jabal, the father of those who lived in tents and raised livestock. In other words, Jabal is the father of all agriculturists. Kay horticulture o animal husbandry or whatever or food processing, siya ang kalolololoha ng mga ito. Siya ang nag-develop ng industriya at ng karunungan na ito. Jubal, the father of those who played the harp and flute. So si Jabal, si Jubal, lahat naman ng musicians, artists, itong kalolololohan, si Jubal. Siya ang nag-develop ng arts. Then Tubal-Cain, the father of those who forged all kinds of tools of bronze and iron. Siya yung craftsman, technician, industrialist, engineer. So lahat ng nasa ganyang mga uri ng profesyon, yan yung kalolololohan nyo, si Tubal-Cain. Anong ibig sabihin lang? Mga kapatid, luminga kayo. Mga anak tayo ni Cain. Kasi si Abel namatay na, hindi siya nagkaanak. Okay? So kung siya man ay sinisisi nyo, huwag niyong kakalimutan. Siya ay ating magulang. Anong katotohanan noon? Na may nananalaytay sa din yung ugat at sakin na dugo ni Cain. Kaya huwag tayong masyadong mapagmataas at mayabang kung sakali mang tama ang pamumuhay natin dahil hindi mo alam kung bukas madapa ka. Hindi mo alam kung kailan ka naman naway hindi mangyari. Pero kung nangyari sa second generation pa lang from God, ikay-ikay libong generasyon na tayo. Kakalo-halo na yung mga dugot kung ano-ano na. Kaya ang tao, ligaw. Ang tao, napakadali magkasala. Kababasa lang ng Biblia, kung ano-ano na ang naiisip. Sapagkat nananalaytay sa dugo natin, ang dugo ng mga ninuno nating nagkamali. But Cain's comfort was that he found life after death. Ano yon? Para na siyang namatay nawala na siya sa kanyang lupain, nawala sa kanyang kamag-anak, pero nagkaroon pa ng maraming anak at very productive. They built a city and they built the industries and the arts. So, he found immortality through his sons, through progeny. Nung Old Testament po, hindi malinaw sa mga tao yung konsepto ng life after death. Para sa kanila, eternal life means magkakaroon ako ng mga anak at sa pamamagitan nila, patuloy ako mabubuhay habang panahon. O kung hindi man anak sa laman, magkakaroon ako ng mga disipulo, magkakaroon ako ng mga pupilo na ang aking kaisipan ay malilipat sa kanila at ililipat nila sa mga salin-saling mga lahi, nagiging immortal yung tao. Let's go back to Cain's difficulty, because Cain's difficulty is also our difficulty. Sa totoo lang, hindi naman si Cain lang ang pinag-uusapan natin, kundi tayo. Like Cain, some of us seem not to be favored. Gaano karami sa atin ngayon, hindi kayo napapaboran, hindi kayo paborito. Sa inyong pamilya, laging may ibang paborito, pero hindi kayo yun.
Ang mga damit ng ate mo o ng kapatid mong bunso, lace, ikaw, lona. O kaya mga tarpaulin na nirecycle mula noong eleksyon. No? Ang underwear ng kapatid mo satin. Sa'yo, katsa. May nakalagay pang Victoria's Sugar. Nararamdaman nyo ba yun? Kung minsan para hindi kayo yung paborito sa bahay, hindi kayo yung paborito sa opisina, hindi kayo yung paborito ng langit. No? Tingnan nyo na lang ni Nunong si Cain. Nangyari yun. Like him, some of us may not feel favored in life by the world. And like him, some of us do not understand our predicament. Di natin alam. Nagsisip-sip din naman kayo sa nanay nyo, ba't lagi kayo nasisigawan? Nagbibigay din naman kayo ng attention and love. Bakit pagka yung ibang kapatid yung nagbibigay, appreciated na appreciated? No? Nararamdaman ba natin yan? Nagtatrabaho naman kayo. Ba't yung ginagawa nyo ayaw dumami? Yung ginagawa ng iba, dami ng dami. Nagsisikap naman kayo, pero bakit parang walang bunga? We can be like Cain. And like Cain, some of us can be gravely hurt and frustrated. Iniisip natin, pinagtakloban tayo ng langit at lupa. Hindi tayo mahal ng langit. Nakalimutan tayo ng Diyos, etc., etc. Like Cain, some of us can be gravely angered by our circumstance. Nagagalit sa Diyos. Nagagalit sa kapatid na paborito. Nagagalit sa mga maasensong pinsan. Nagagalit sa kapitbahay na malaki ang TV. Nagagalit sa mga beauty queen. Nagagalit sa mga taong kinainggitan. Nagagalit sa kalagayan sa buhay. People can be angry at God, like Cain. But, in case this is your predicament, anong mapapala niyong makipag-away sa langit? Anong mapapala na ang isang mali ay humantong sa isa pa uling pagkakamali? At lumala ng lumala hanggang ang maging wakas ay tayo mapalayas. Matapunan ng sumpa. Can a person argue with God? Can a person defy and fight God? Isaiah 45:9. Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, "What are you making?" Sino kayo para makipagtunggali sa manlilikha? Pwede bang sabihin ng palayok doon sa gumagawa ng palayok, ba't ginaganyan mo ko? Ba't binibilog mo ko? Ba't nilalagay mo ko ng tangkay dyan? O bakit ganyan kalaki ang bunganga ng aking palayok? Sabi, hindi, palayok ka lang. Kung anong ginawa sa'yo, tanggapin mo, pasalamat ka. Anong mapapala na magalit tayo sa ating mga kapatid na mga asenso? Anong mapapala natin na magalit tayo doon sa mga magaganda, sa mga mayayaman? Magagamit lang nila lahat ng pagpapalang yun na hawak nila laban sa atin. Lalo lang sisikip ang ating mundo, lalo lang tayo magiging kawawa. And sibling rivalry is an ancient family problem. Dadalawa pa lang yung magkapatid, nagkagalit na eh. Kaya kung nakagalit yung kapatid nyo, huwag kayo magtaka, anak kayo ni Cain. Kung inaaway kayo ng kapatid nyo, nakakainis siya, anak din siya ni Cain. Ano man pagsisikap ng mga kapatid natin, may nakakainis talaga sa kanila. Dahil tayo yung mga tao. Kung si Adan at Eva lang siguro naging magkapatid, nagbakbakan din eh. Ito lang yung unang generation ng tunay na magkapatid si Cain at si Abel. Hindi lang nag-away pinatay ang isa. But, take a kinder look at Cain. Cain was not without reason for feeling bad. Diba? Lalo't hindi naman pinaliwanag sa atin kung bakit. Hindi naman talaga katakataka na sumama loob niya. Cain was also a casualty of the unfortunate event. And once again, let me say that the Bible is silent on the rhyme and reason of this occurrence. Or may I say, this tragedy. Anger was caused by jealousy and envy. And it can make people kill their Abels. Pag nagalit tayo, lalo dahil sa inggit, panibugho, selos, ang kasunod na gustong gawin nun, murder. Kaya ang dami-dami po mga crimes of passion, di ba? Yung mga asawa, pinapatay ng asawa nila dahil sa sobrang selos. Inabutan ba naman na may nakakubabaw na iba?
So ngayon, dahil pinatay mo, ikaw ngayon itong makukulong, ikaw yung mangyayari kay Cain, ikaw nagdusa. No? Bagamat hindi naman kasi ganun yung crime ni Abel against Cain. But the point is, mga kapatid, basta nagselos na kayo, nainggit, tandaan nyo may kasunod pag di kayo nag-ingat. At ang kasunod, sin is crouching at the door. The devil is like a roaring lion looking for someone to devour, waiting for the correct moment. James 4:2, you want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. So sabi, ganyan yan. Pag merong coveting, may killing. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Another important side lesson, parents, be careful not to practice favoritism. Ang Bible punong-puno niyan. No? Si Jacob, paborito ang kanyang anak. Si Isaac, paborito ang isang anak. Merong isa, paborito ang kanyang asawa. Nagkagulo-gulo ang buhay. James 2:1, don't show favoritism. At tandaan nyo ito, maaaring ang pinakamagdusa pa nga yung paborito nyo. Dahil nainis ang lahat. Tulad si Joseph, sobrang naman ang pagtatangi ng ama, nagalit lahat ng kapatid hanggang ipinagbili na maging alipin. Bagamat at the end, Joseph became a hero, but it was a long, difficult journey. Kasalanan ng tatay, sobrang binigyan ng pabor. Bakit niya paborito? Walang dahilan. Dahil ang paborito niyang asawa, yung ina ni Joseph. That's all. At yung mga anak niya dito sa kabila, hindi na niya minahal. Favoritism. Sa Biblia, ang dami niyan. Alam niyo ba yung mga tinatawag nating Bible giants, patriarchs, matriarchs in the Bible? Karami-rami mga kapintasan. Sobra lang natin kasi silang dinadakila, binabayani, mga kapwa natin tao. Dapat nating matutunan sa kanila yung mga tama nilang ginawa, pero tanggapin natin karami-rami nilang kapintasan. Napakarami nilang mga weaknesses. Marami sa kanila nakatayo lang dahil binigyan ng Diyos ng pabor kahit hindi karapat-dapat at hindi rin ipiniliwanag ng Diyos bakit binigyan ng pabor. Katulad ni David na tinawag a man after God's own heart. Iyon nga ang pumatay kay Uriah. Nagustuhan niya yung babae, may asawa pala, ipinapatay niya yung asawa para makuha ang babae. And this is the man called a man after God's own heart. So you see, he was not entirely squeaky clean, but God favored him. Yun na hindi natin naiintindihan kung paano yung favor na yun nabebestaw. Pero kung may favored by God, huwag ka magpakalat-kalat, huwag mo na lang siyang guluhin dahil nakakaaway mo ang Diyos. Kung hindi ikaw yung favored, sumama ka na lang doon sa favored para maambunan ka. Huwag mong salungatin dahil ang mga minamahal ng Diyos at tinihirang niya, sinasabi niya, whoever touches you touches the apple of my eye. Your enemy will be my enemy, your friends will be my friends. Whoever will bless you, I will bless. Whoever curse you, I will curse. Yan ang mga pangako niya sa kanya mga hinirang na mga tao. Pero yung mga hinirang, tingnan yung mabuti under a microscope. Ang dami rin mga kamalian. Huwag niyo sasabihin hinirang dahil matuwid. Huwag niyo sasabihin, naku, prosperous yan kasi matuwid. Maganda ang ministry niyan, malago kasi matuwid. Walang taong matuwid. All have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous, not even one. Only the Lord Jesus among those who walk the face of the earth. Maging si Abraham na favored ng Diyos, yung asawa halos ipamigay, huwag lang siyang mapahamak. Dapat nating tanggapin yung mga Bible heroes and heroines natin na kapwa natin mga tao. They have cracks in their character, but they were able to do what they did only because God favored them. Pabor, grasya yan, hindi deserved. Like Cain, some of us do not resolve our situation. Tulad nun, siya ay naghinanakit, nagtampo, nagselos, nagalit sa kapatid, hindi tinapos. Hindi niya dinil ang kanyang negative feeling. Lumaki ng lumaki hanggang sumabog. Some of us, like Cain, do not contain our anger and do not direct our negative energy in a right and acceptable way. Like Cain, we commit murder. Siguro yung kapatid nyo na hindi nyo gusto, hindi nyo naman hinahampas ng bato, hindi nyo naman sinasaksak o binabarel, pero yung magsasalita kayo ng lahat ng evil against your kapatid, edi murder yon.
o kaya sasalungatin niyo yung ginagawa ng isang tao para huwag siya magtagumpay, that is murder. Maraming forms ng murder. When you kill someone or when you kill someone's aspirations, someone's dreams, that's murder. Kaya nga rape is considered a heinous crime. It's worse than killing a woman because some women feel that when they are raped, it's as good as they are being killed. So, very subjective ang ibig sabihin ng murder. Pero ang galit natin mga kapatid, pagka hindi natin inayos yan at inalis at binunot sa puso, lalago, naghihintay lang ng panahon. Sisirain niya yung ating kinamumuhian at tayo rin, tayong una niyang sisirain. Parang asido ang galit, una niyang sinisira ang kanyang sisidlan. At kung ating puso ang naglalagay ng asido ng galit, tayo ang unang nasusunog bago man maibuhos yung asido sa ibang tao. Cain did not do what was right, at least after he became angry. Kung hindi niya nakontrol kung bakit mali ang offering niya, nung siya ay natanggihan, pwede na niyang kontrolin yung susunod niyang gagawin, yung magalit. Pero hindi pa rin niya yung kinontrol, nagpunta sa murder. No? Lumaki ng lumaki. We can and we should master sin. So it doesn't grow to become a monster. It doesn't build up to an explosion. Mahina lang naman ang simula ng lahat ng yan maliliit. Pero pag hindi binantayan, lumalaki. James 1:15, when it is full grown, sin gives birth to death. Yan daw, kamatayan ang hinahantungan ng kasalanan pag nalubos at naganap ang kanyang paglaki. We should obey God's prescription, though we hurt, though we do not understand. Hindi naman natin lagi naiintindihan ng Diyos Hindi naman laging malinaw ang sinasabi niya. At mula sa ating limitadong pagtanaw, hindi naman laging parang yun ang tama Pero sundin mo na lang. Sobrang dami na ng tao na halimbawa ng sumuway, sinunod ang sariling kagustuhan, trahedya ang naging wakas. Psalm 19, 7-8, whether we agree or not, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Yung simple, ibig sabihin foolish. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Agree man tayo o hindi, ang utos ng Diyos ay maganda. Tama, kaibig-ibig, at siyang mainam at laging tumpak. Like Cain, we pay dearly for our mistakes. Proverbs 22:8, he who sows wickedness reaps trouble. Pinagbabayaran ang mali, hindi pwedeng makalusot. Kuminsan hindi agad-agad, kuminsan hindi napapansin, pero pinagbabayaran ang mali. Bago ka masingil ng may interes, kusa ka na magbayad. Like Cain, we can hardly bear our punishment sometimes. Ang bigat naman ng mga naging bunga ng ating mga pagkakamali. We can hardly bear our difficulty. But going back to Cain's comfort, because Cain's comfort is also our comfort. John 5:39, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. Bakit po tayo nagbabasa ng Biblia? Kasi nandun ang daan Kaya binabasa natin ngayon ang kasaysayan ni Cain. Nasuot man siya sa gulo, nandun din ang daan para siya makabawi. Like Cain, many of us may not be angry. Kasi sabi ni Lord, ba't ka galit? Ibig sabihin, pwede kang hindi magalit. So pwede rin tayo hindi magalit. May dahilan para makaunawa at mapayapa ang ating loob. Bunyag man o hindi, ang dahilan na yon. Choice nyo kapatid kung kayo magagalit o hindi. Huwag niyong tularan si Cain kasi pinili niya magalit. Alam niyo, ang kinauwian, kabila ang daanan natin. Tuwing may choice kayo, piliin niyong huwag magalit. Anger is a choice. Anger need not be the choice. Isa sa mga pwede pagpilian, huwag niyong piliin. Kasi pinto patungo sa bangin. Walang mabuting kakahinatnan. Remember, whenever you get angry, you chose to be angry.
James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Nabusan kayo bigla ng mga dugo ng isda na dala-dala ng tindera sa balde. Sa inyo, hindi pa ako magagalit. Sa 10 balde pa ako magagalit. Tingnan ko lang kung magalit kayo. Wala naman siguro siyang 10 balding dala. No? Choice. Sabi niya, be slow to become angry. Slow. Alam niyo kung ba't itinuturo sa Bible? Kasi baliktad ang ginagawa natin. We are quick to become angry. Sabi, slow. Dahan-dahan. Sabi nga nila sa Arabia, sway-sway. Kailangan dahan-dahan. Like Cain, many of us may do what is right. Sabi ni Lord, kung gawin mo ba naman yung tama, di tatanggapin. Bakit natin ipipilit na gawin yung hindi katanggap-tanggap? May asawa kayo, umuwi kayo ng hating gabi, hindi katanggap-tanggap sa kanya, ba't di nyo agahan ang uwi nyo? Bakit yung ginagawa yung hindi katanggap-tanggap sa kanya? Meron kayong magulang, gusto kayo pumapasok sa school, absent kayo ng absent, ba't hindi nyo gawin yung katanggap-tanggap sa kanya para tahimik kayo? We may do what is right. But why are we being told that? Because many people have their choice and they choose to do what is not right, what is not acceptable. May gusto ang inyong kapatid na ganito, ba't hindi nyo naibigay nyo para matahimik ang buhay nyo, dalawa? Do what is right. Do what is acceptable. Do that so that you may be favored. If you do what is right, remember sabi ni Lord, will you not be accepted? So do what is right. Do what is right before a mistake is committed so there will be no mistake. But remember, we all commit mistakes. So sa unang level, dapat tama na ang ginagawa. Mali ang nagawa nyo. Tandaan nyo sa pangalawa, dapat itama na. Hindi mali pa rin yung pangalawa. Nagkamali itong si Cain. Yung kanyang regalo, hindi nagustuhan ng Diyos. Napagalitan siya. Ang pipiliin niya sa pangalawa, magalit din ba siya o hindi? Dapat pinili na lang niya, o sige, next time, ano po ba talaga ang dapat kong dalhin? Nagalit Pagkatapos nun, may choice siya uli. Anong gagawin ko sa Abel na to? Pwede naman niya sabihin, Abel, ano ba sikreto mo? Bakit ka na favor? Turo mo naman. Hindi, papatay ko nga ito. Choice Every time, you can choose. When you are in a bad situation, improve it. Don't worsen it. Yung mga iba nagkagalit na nga sila mag-asawa, babasagin pa ang TV. Anong kinalaman ng TV sa kanyang ginawa? Pero idadama yung TV, idadama yung plato, idadama yung aparador, susunugin ang bahay. Pinalala ang isang pangit ng sitwasyon. Pangit na nga di pagandahin nyo na. Kung wala kayong pwedeng gawin, manahimik muna kayo, pero huwag nyo nang papangitin palalo ang sitwasyon. Do not turn from bad to worse. It's a choice. John 5:14, stop sinning or something worse may happen to you. Kung may nagawa kayong mali, tapos yung nakakita ng mali yung ginawa, binablackmail kayo, pabisto na lang kayo. Kesa sa gumawa ka ng lahat ng paraan para itago ang mali mo, pwede mong patayin yung witness para hindi na lumala ang kalagayan mo, pero lalala yun. O kaya pagbigyan mo siya, lahat ng hinihingi sa'yo, ibigay mo para hindi kanya ibisto. Pag naubos na yung ibibigay mo, ibibisto ka pa rin nun. So, sige na nga, ibisto mo na ako sa buong mundo. Total, yun din lang pupuntahan yan. Para huwag nang lumala pa ito. Yan na lang. Para huwag nang lumala pa. Blackmailers will have no power kung sabihin, sige, sasamahan pa kita. Gusto mong sabihin sa mga tao na ako ay tikbalang? Halika, samahan pa kita. Ngayon, kung hindi ako mahal ng mga tao, dahil tikbalang pala ako, di pasensya na lang ako. Pero kaysa pagtakpan mo pa, kung ano-ano pang gawin ko, patayin pa kita para lang maitago ko yun. Kaya lumalala. Huwag nyo nang palalain. Nabiso na kayo ng asawa ninyo na meron kayong kulasisi. Aminin nyo na, humingi na kayo ng tawad kaysa sa kung ano-ano pang gawin nyo. Lalala lang Like Cain, many of us may master sin. Sabi ni Lord, master it. You must master your sin. Don't be enslaved by it. Romans 6:14, sin shall not be your master. And listen, church, nakapatay kayo. May nagawa kayong mali. Sobrang grabe. Like Cain, many of us may also receive God's protection in spite of what we did. Matthew 5:45, God causes His sun to rise on the evil and the good. He sends rain on the righteous and the unrighteous.
Pinagpapala din ng Diyos, maging ang mga hindi maka-Diyos. Ganon siya kabait. Numbers 35 verse 6, 6 of the towns you give the Levites will be cities of refuge, to which a person who has killed someone may flee. Nakita niyo kung gaano kabait ang Diyos? Nagpabuo siya ng 6 na lungsod sa Israel. Takbuhan ng lahat ng nakapatay. Sabi, magbukas kayo ng 6 na lungsod, ang lahat ng taong nakapatay, nagpaghihigantihan ng mga kamag-anak, wala nang pag-asang makarecover, doon tatakbo, doon pupunta, and they cannot be killed there. Cities of refuge. Kahit kalalalalaan ang nagawa mo na, naglalaan pa ang Diyos ng proteksyon. Binibigyan ka pa ng pag-asa. Binibigyan ka pa ng pagkakataong makabangong muli kahit ikaw ang naglibing sa iyong sarili. Ganon kabuti ang Diyos. At ganon naman ang marapat natin ibigay sa ating kapwa. Huwag yung hindi nyo na binibigyan ng pagkakataong makabangon dahil nadapa. Yung hindi nyo na bibigyan ng pagkakataong makarecover dahil nagkamali. Ang Diyos man, nakapatay na nga, naglagay pa ng mga lungsod. Pag pumasok ka doon, di ka pwedeng sundan ang humahabol sa iyo. It is a city of refuge. Kahit sa mga nagkakamali, nagbibigay ang Diyos ng pahinga, ng pag-asa, at ng pagkakataong magbago. Yan ang kabaitan ng Diyos. Huwag niyong lilimutin kahit kailan. Kung kailangan nyo at kailangan ng ating kapwa, huwag nating ipagkait sa kanila at sa ating sarili yung inilalaan ng Diyos sa ating kabutihan. Huwag kayong mas mahihigpit pa sa Diyos. Like Cain, many of us can find life after death. Meaning restoration, vindication, fruitfulness, in spite of a big failure. Nakita niyo yung prodigal son, inulit ng Panginoong Hesus ang ganitong prinsipyo. Lumayas sa magulang, hindi naman tinakwil ng magulang, siya yung nagtakwil sa sarili niya. Pero nung bumalik, tinanggap, binihisan, ipinagpista. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Maging si Pablo, inaamin niya na siya ang pinakamalala sa lahat na yata ng makasalanan. 1 Timothy 1:15, sabi ni Paul, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Huwag niyong paghanapan ng righteousness ang sino man, kahit si Paul, kahit si Peter, kahit sinong religious leader, wala nun. Ang totoo lang ay ang grasya ng Diyos. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paglilinis. Kay Mary Magdalene nga sabi, 7 demonyo ang pinalayas. Nakatira sa iyo ba naman 7 demonyo? May pag-asa ka pa? Pero yes, dahil lahat may pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Lahat. Huwag niyong tatakdaan ng kapwa niyo, yan, wala na yung pag-asa, hopeless na yan. Huwag niyong gagawin yun. Because that is the work of a judge. Ang tagutos sa atin, do not judge. Only God is judge. And up to now, Jesus is still a Savior. Hindi pa siya judge. Huwag nating unahan. Huwag nagtatakda, ito, ganyan. Ayaw niya ng Diyos. Sin is around people. Sin is in people. Sin is within us. Sin is among us. It's the truth that we should live with. Kahanga-hanga at dapat naman na sikaping mapagtagumpayan ang kasalanan. But to strive for personal sinlessness and to expect sinlessness in others can only lead to needless frustration. It can lead to oppressive self-flagellation or self-righteousness. It can only lead to cruelty to others. Para hanapan nyo ang inyong sarili na maging perfect, magiging malupit kayo sa inyong sarili. At para paghanapan natin ang ating kapwa, ano man ang posisyon niya sa buhay, sa gobyerno, sa church, paghanapan ninyo ng sinlessness, magiging malupit kayo sa Kanya sapagkat hindi yun pwedeng mangyari. Be at peace with yourself despite your imperfections, as long as you are doing what you could by the help of God to continue to improve. Be at peace with the imperfection of your husband or wife, the imperfection of your son or daughter, your mother or father, your friend, with the imperfection of your pastor, with the imperfection of your leader, with the imperfection of your student. Pare-pareho lang tayo mga kapatid na nakatindig dahil lang sa awa ng Diyos.
Walang kayang tumayo sa sarili niyang right lamang, sa sarili niyang record, sa sarili niya lang na karapatan o kakayanan. Sapagkat lahat tayo nakatindig lang dahil hinahawakan tayo ng Diyos. Huwag kayong maghanap ng hindi naman available sa mundong ito. At nang sa ganon, hindi tayo laging nabibigo at hindi tayo nagiging malupit sa ating kapwa. Even God remembers that we are dust. Ang Diyos man, naaalala niya kung siya nagiging mahigpit, naaalala niya, lupa nga pala mga ito. Kaya, nangyayari. Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. So, ganyan ang gawin natin sa pakikipagkapwa. Pag nagkamali, dust nga pala. Huwag niyong gawin sa sarili niyo, nag-excuse, today magpapaka-dust ako. No? Ba't ka putik? Nabasa ang dust, di putik. No? So, hindi natin excuse sa sarili yon. Sa iba, natin i-apply. Dust nga pala siya. At nakikita nyo, lalo kayo magiging mapagmahal, lalo kayo magiging maunawain, sasarap kayong kasama. Hindi maiilang ang tao. Hindi mapapasok. Dahil hindi tayo nagbabanal-banalan at hindi natin pinipilit na gawin silang perfecto. A godly person will reasonably strive for righteousness, but will also accept the human frailty of himself and of others. Ang tunay na makadiyos na tao, laging sinisikap na maging maayos, malinis, banal, pero tinatanggap niya kung siya ay nagkakamali at nagkakamali ang iba. Ang itinuro sa atin pag nagkamali ay ano? Hindi manghusga, hindi hampasin ang sarili o hampasin ang iba. Humingi ng tawad. Sumilong sa grasya ng Diyos. Magpalinis sa dugo ni Kristo. Yun ang ginagawa pag nagkakamali. Hindi hinuhusgahan ang sarili o iba, kundi humihingi ng tawad. Kinikilala ang pagkakamali at sinisikap na ito ay ma-improve. Yung mga sobrang nagpapakabanal, isang malaking kabiguan din niya sa buhay. Makinig na lang kay Solomon. Ecclesiastes 7:16-18. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Huwag ka naman sobrang mapaka-OA ng kabanalan mo. Huwag kang sobrang laging matalino. Kakain kayo sa restaurant, lalabas mo ang iyong maliit na calculator. Naku, bakit ang bango sa palengke ganito lang, dito mahal, ang toyo sa... tayo, sa bahay tayo kakain para tayo makamura. Huwag ka masyado matalino. Paminsan-minsan itapon mo yung katalinuhan mo para ka mag-enjoy. No? Hindi lagi kang kwenta ng kwenta, tuos ka ng tuos. Lagi na lang yung gusto mo, yung marunong na marunong ka. Ganun, hindi ka na mag-enjoy. Why destroy yourself? So don't be overwise. And don't be over-righteous. Mami, kumain po tayo ng masarap. Anak, kakain ka ng ice cream. Makakabili na tayo ng isang Biblia sa 50 galon ng ice cream na gusto mong kainin. Bibili na lang tayo ng Biblia. Ibibigyan natin sa ating kapwa. Magtitiis na lang tayo buong buhay. Sabi ni Ecclesiastes, do not be over-righteous. Mag-ice cream din kayo at bumili kayo ng Biblia. Yung hati-hatiin nyo yung budget nyo. Pero huwag kayong sobrang magpa-impress sa Diyos. Kahit naabutin nyo ang langit, hindi nyo magagawa. Sabi sa Bible, even our best deeds are just like filthy rags. Why kill yourself trying to impress God when even your best deeds are never impressive? So relax. Do what you can within your context. Strive to always be the better you, to do the better, but don't always be the best. Don't always be number one. Ang pinakamatatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Kahit sa mga gobyerno at akla sa mga tao, yung number one lang naman ang laging napaparusahan. Yung number 2, number 3, number 4, hindi. Bakit niya laging gusto number 1? Sabi, huwag kayong extreme. Do not be over wicked, sabi ng verse 17. Dahil baka naman sumobra kang sama. Dahil sabi ni Solomon, no. O huwag ka naman sobrang sama, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extreme. Pag meron kang sister na laging puro kabanalan na iniisip, hoy, kumain naman tayo sa restaurant, uy, pray na lang tayo. Extreme ka naman, sister, ha? May mga extreme, no? Mga mahirap kasama. Laging puro akala mo kaya banal-banal. Nakakatatlong abortion na pala. Lagi kayo banal-banal, akala mo.
Nakakapagduda pa nga yung lagi nilong kabanalan ang iniisip, kadalasan may ikinukubli. No? So, yung kung ano tayo, relax. Always try to just be the better that you can be. You don't kill yourself going to the extremes. Sabi niya, hindi na godliness yan, extreme na yan. No? Yung iba talaga sobra. Yung nangangalirang nato, yung tuyot na ang katawan, dahil lahat na lang ng kakainin, pinapadala sa missions. Di ba? Gusto rin ng Diyos magkaroon ka ng buhay na maganda. Magbabudget-budget ka lang. A fraction of it goes there, a fraction of it goes there. Balanced life. And persons who are spiritually strong at the moment, nilagyan ko na at the moment because nobody is always strong. No? People who are strong at the moment should avoid setting punishing standards that only oppress others. And they make people feel bad about themselves. Alam nyo kamisan, usong-uso sa iyo ang Diyos, hot na hot ka sa Diyos, sasabihin mo, lahat ng income ko ibibigay ko sa mission. When you say these things, yung mga iba na nagse-set aside for themselves feel guilty. Keep it to yourself. Yung mga matataas na commitment natin sa Diyos, keep it to yourself so that you don't make others feel bad about themselves when their commitments are not as high as yours. Meron pa mga very, very visible religious leaders sasabihin, I would rather die than stain the name of Jesus. Mamabutihin ko mamatay ako kaysa madungisan ko ang pangalan ng Diyos. Siguro at that moment, talagang alam na alam siyang wala yung dapat ikadungis ang pangalan ng Diyos sa kanya, na siya'y okay na okay. Pero paano yung mga kaharap niya na hindi naman laging ganun ka-okay? You make them feel miserable. You make them feel dirty. Well, you may want to make that statement, but make it privately between you and God. But to declare it publicly is to almost judge everyone else who are not able to reach that standard. Ang pinag-iingat ko rito mga kapatid, yung hot na hot sa Diyos, holing-holy ang pakiramdam, talagang nag-aapoy ang pananampalataya, sarili ninyo. Personalin ang mga commitment nyo sa Diyos para hindi ninyo na ilalagay sa alangan ng kapwa ninyo na maaring hindi gano'n ang kalagayan at that moment. Sa ibang panahon naman sila. Sa ibang panahon siguro kayo naman ba't ko ba nasabi yung sinabi ko noon? Mahirap yan, nagbibitaw ng mga salita kasi baka kainin mo. Keep your words nice and sweet. You don't know when you have to eat them. Especially words of morality. 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kung akala mo, ang tibay mo, mag-ingat ka, hindi mo alam. So yung matitibay, dapat mababait doon sa mga marurupok. Don't burn the bridge over which you two must pass. Baka mamaya, yung bait mo sa marupok, the same kabaitan, nakakailanganin mo pala bukas nung ikaw naman yung rumupok. Mag-ingat. 1 Peter 5:8, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So kung hindi kayo yung kinakain ng leon ngayon, mahabag kayo doon sa kapatid nyong minemerienda ngayon. Huwag nyo siyang i-condemn. Tulungan siya dahil kinakain siya ng leon. Kayo ba yung kapatid nyo biglang inangat-ngat ng leon? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas yan, may leon dyan buti ka sa'yo. Ganun ba gagawin nyo? Tulungan siya. Tomorrow, it might be your turn na pag nasaan ng leon, nangat-ngatin. At kayo naman ang mga ngailangan ng tulong. Let's learn from Cain, there is life after death. And if God would protect Cain, God will protect you. No matter what. Because God loves us. Cain was, people are not totally bad. Nakita niyo naman yung Cain, naghandog naman, di ba? Hindi naman siya totally bad. Walang taong totally bad. People are complex. So don't be simplistic in dealing with, in labeling, and in judging people. It's important. Cain actually needed acceptance. That's what he never had. Cain needed love, though he probably did not deserve it. But remember, people need love, especially when they don't deserve it. At sa ating pamilya, yung hindi kaibig-ibig, yung mga nakakainis na kapatid, nakakainis na kamag-anak, actually, yun ang nagsisisigaw ang damdamin, mahalin nyo ako, mahalin nyo ako. Kaya kung ano pinaggagawa nila, lalo nagkakamali-mali sa pagpapapel nila sa buhay, sa kagustuhang mapansin, matanggap, hangaan, at mahalin. Maraming pagkakamali ang tao dahil nagsisikap na sila'y sumikat dahil para mamahal, para maging katanggap-tanggap. So let's stop rejecting people. Because sometimes, nakakainis na nga sila, tatanggihan mo pa, lalong nagiging nakakainis. Sapagkat sa kanyang mga tao, isa lang ang gamot, pag-ibig.
At mas hindi kaibig-ibig, mas nangangailangan ng pag-ibig. Hindi na nga sila kaibig-ibig, di talagang need nila yon. At sabi sa Matthew 7:1, do not judge, or you too will be judged. Manalangin tayo mga kapatid. Ipanalangin natin ang tahimik ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Kung tayo naging Cain at may nagawang mali, dumaranas kayo ng parang pahirap, pagtatakwil, pagpapalayas, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya pinapabayaan kahit ang kanyang itinutuwid, dinidisiplina o pinaparusahan, hindi iniiwanan ng ganap. At nakita niyo sa Cain, nakarecover pa, at naging ninuno pa ng napakaraming tao. Yun ngang Abel na tinanggap yung gift, hindi nagkaanak, namatay na agad. No? Kaya ating tingnan, nagkakamali man tayo, let's look forward to recovery. God gives hope. Let us enjoy that hope, and let us not deny that hope from other people. Let's also give them hope. So sa ilang sandali, yumuko tayo, tahimik na manalangin,